Narito na naman ang Batang Gapo News TV para sa kauna-unahang episode ng ating Season 4. Ako si Abigail Gracia Legaspi at ito ang mahalagang kaganapan sa linggong ito. Para sa ating headlines, mahigit sa 8,000 Olongapeño makikinabang sa Alaga Ka program ni Pangulong Aquino. US Navy personnel bumisita sa Niños Pag-asa at Barangay New Calalaki. 60 Seconds with Olongapo City Health OIC, Dr. Roderick Bustamante. Samahan niyo kaming magbalik tanaw sa ating paboritong segment na Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga sa ating Season Enter Special. Mahigit sa 8,000 Olongapeño makikinabang sa Alaga Ka program ni Pangulong Aquino. Pakinggan natin ang magandang balita hatid ni Binibining Sheila Sambilyon. Mahigit sa 8,000 Olongapeño nakasama sa cluster ng mga kinukonsidera ng mga kapuspalad ng CSWDO ang makikinabang sa programang Alaga Ka program ni President Aquino. Kamakailan lang, may 500 PhilHealth member data record na ang pasimulang na ipamahagi sa Convention Center na dinaluhan ni Mayor Roland Paulino, SBMA Director Cynthia Paulino at iba pang opisyalis ng syudad. Ang amin pong dalawang layunin dito ay una ay upang malocate at mahanap po namin yung nasa listahan ng DSWD na ito po yung listahan na tinatawag nating National Household Targeting for Poverty Reduction sapagkat sila po ay automatic na PhilHealth member na. Ang Alaga Ka program ay binuo ng Pangulo upang matulungan ang ating mga mahihirap na mamamayan na ma-avail ang health privileges at services ng isang PhilHealth member. Napakalaking tulong po lalo na sa aming mga persons with disability or tinatawag na PWD. Kasi po yung mga PWD, nasa sector sila na walang kakayanan sa pagbabayad ng PhilHealth. Ang PhilHealth card ay libre na ipamamahagi sa mga pili at kwalipikadong mamamayan lamang sa 17 barangay, kabilang dito ang mga persons with disability at minorities. Ang pagsasakatuparan ng pamamahagi ng PhilHealth card ay pinangunahan ng Philippine Health Insurance at Department of Health sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Olongapo. Ang gobyerno, lokal man o nasyonal, ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng mamamayan. Ang health benefits ay maaaring tutukan sa dahilan ang malusog na pamayanan ay tugon sa maunlad na bayan. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. US Navy personnel bumisita sa Niños Pag-asa at Barangay New Calalaki. Narito ang kabuang detalye mula kay kasamang Ray Toledo sa kanyang report. Nitong nakaraang linggo lamang ay dinayo ng mga Amerikanong lulan ng USNS Bobo ang tirahan ng Niños Pag-asa sa Mulawin, Old Cabalan. Sinalubong sila ng fairy godmother ng Niños Pag-asa na si Ginang Araceli Menor, mga tauhan nito at ng mga kabataan na doon nakatira sa Niños Pag-asa. Ang Niños Pag-asa ay tirahan ng mga kabataang may kapansanan tulad ng bulag, pipi at bingi. Nagkaroon ng munting programang pinaghandaan ng lahat ng mga tauhan ng Niños Pag-asa. Tinuruan din sila ng sign language at matapos ay nagsalo-salo sa pagkaing inihanda. Nagkanya-kanya din pledge ang mga bisitang Amerikano para sa school supply para sa mga scholars ng Niños Pag-asa. Walking in the area, and we actually saw this facility and wanted to learn more about it, if it was just an open park, and then that's when we learned that it's actually part of a community center, and a lot of the kids come here, and this is a place that they can play and get assistance. A lot of volunteers that come here as well. So then we just wanted to see what we can do to help out. Samantala, nagkaroon din ng community service ang USNS Bobo sa Barangay New Calalaki. Pinuntahan ang kanilang basketball court sa pangunguna ng kanilang team leader na si Blake Washington at sinuportahan ni Kapitan Randy Johnson at ng kanyang buong council. Bukod po dito sa pagpipintura ng basketball court natin, mamimigay din po sila ng school supplies at saka pipinturahan din po nila yung Calalaki Elementary School at saka yung high school po. Nakatakda din mamigay ng school supply ang mga personnel ng USNS Bobo sa Barangay New Calalaki, katuwang ang barangay officials. Ang ating mga kaibigang Amerikano
nandito ngayon sa barangay New Kalalaki. And as part of their community service, narito sila para sa kanilang pagpipintura ng covered court ng barangay New Kalalaki. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Congresswoman Aglipay ng Diwa Party List nagbigay saya sa mga bata sa Center for Youth. Atin siyang kilalanin sa report ni Mondi Gutierrez. Tuwang-tuwa ang mga bata at mga kababaihan sa Center for Youth, Social Development Center and Center for Women matapos i-celebrate ni Congresswoman Emeline Aglipay ng Diwa Party List ang kanyang birthday kapiling ang mga ito. Isang abogada at isa sa pinakabatang kongresista si Aglipay at ang ganitong okasyon ay hindi na bago sa kanya. Katunayan, ilang taon na siyang nakikisaya tuwing kaarawan kasama ang mga less fortunate nating mga kababayan. Dati pa, siguro 2005, nagsimula ako mag-birthday sa mga institutions na kumakalinga po sa mga kabataan o kaya mga youth at risk o kaya yung mga youth with special needs. So sabi ko this year, gusto ko sana sa Olongapo kasi ang Diwa Party List ang #1 party list sa Zambales. Naging masayang selebrasyon ng kaarawan ni Congresswoman Aglipay. Maraming bata ang napasaya ng selebrasyon na ito. Nagkaroon din ng maikling programa kung saan nagbigay ng maikling mensahe ng pasasalamat si Mayor Roland Paulino. Dumalo din si First Lady SBMA Director Cynthia Paulino. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Paulino sa pagpili sa Olongapo ni Congresswoman Aglipay upang mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Nag-iwan ng marka sa puso ni Congresswoman ang bawat ngiti ng mga batang kanyang nakita at nangakong babalik sa Olongapo para sa iba pang proyekto. Libreng tuli sa mga barangay sinimulan na. Narito si Ms. Cathy Mancao Ramos sa kanyang ulat. Daan-daang batang lalaki ang sasala ngayon sa Summer Operations Tuli Program na inorganisa ng barangay, City Health Office at pamahalaang lokal ng Olongapo. Before matapos ang summer, matuli na yung mga kabataan nating mga lalaki para eksakto para makapasok din sila ng na walang problema. Preferable yung mga bata na 12 to 19 years old, mga adolescent natin. Pwede na rin yung mga mas earlier basta matatapang lang sila na magpatuli po. Ang tuli ay kasama na sa tradisyon ng mga Pilipino at ang isa sa mga kahalaga nito ay ang kalinisan o proper hygiene sa katawan. Naging totoong lalaki. Hindi na kami tutuksuin ng supot. Ang tuli ay naging sukatan din para sa ating mga Pilipino upang tawaging ganap na lalaki. First come, first serve basis ang Summer Tuli Operations Program. At sa mga magulang na gustong isalang na ang kanilang mga anak, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong nasasakupang barangay or sa City Health Office. So ito sinasagawa natin taon-taon. Kasi katulad ngayon, almost 200 na yung nakalista sa atin. Target lang natin 150. So kailangan mag-extend pa tayo para ma-accommodate natin lahat. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Tuloy-tuloy ang serbisyo publiko ng Administrasyong Paulino at para bigyan tayo ng update sa ilang mga proyekto, pakinggan natin ang buong detalye mula kay kasamang Ray Toledo. Tuloy-tuloy na paghuhukay ng ilog, pagsisemento ng kalsada at pagsasaayos ng landfill ang ilan lamang sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Olongapo City Mayor Roland Paulino. Medyo malayo-layo na rin ang nahuhukay sa ating mga ilog. Nalagyan na rin ng slope protection ang ilang parte ng gating ng mga ilog. Malalim na at hindi na mistulang playground ang ilog na makikita sa Marikit Park. Pwede ka na ring mamangka sa ilog ng Kalaklan at Mabayuan na dati at mistulang bakanting lote na pwede mong lakaran. Katulong na ngayon ng siyudad ang Department of Public Works and Highways sa paghuhukay ng ating ilog na sinimula ni Mayor Roland Paulino mula sa donasyon ng backhoe ng SM Prime Holding at pinahiram na dump truck ng isang concerned citizen. Mapapabilis din ang paghuhukay ng ating mga ilog kapag nailabas na ang mga heavy equipments na binili ng siyudad tulad ng amphibian backhoe, mini backhoe, dump truck at iba pa ngayong taon. Malapit na rin buksan ang kalsada ng Waterdam Road matapos iwanang nakatenga ng halos isang dekada na.
Isinasaayos na rin ang kalsada sa Del Pilar Street sa Barangay New Cabalan. Ilan lamang ito sa mga proyektong inaayos ng lokal na pamahalaan. Sa katunayan ay malapit na ring matapos ang landfill na kamakailan lamang ay inspeksyon mismo ni Mayor Roland Paulino. Ray Toledo nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. I am married. I have 4 children. My wife, it so happened that she's also a doctor. Wala ako sa office na usually nasa operating room ako. If not, siguro yung hobby ko I play tennis. Ako yung consultant, anesthesiologist. I am connected sa James Gordon Memorial Hospital, Bay Point Hospital, Lourdes Medical Center, St. Jude Hospital, and Mother and Child Hospital. Yung purpose ng City Health to provide yung quality care, yung primary care dun sa mga constituents ng Olongapo. Si Mayor Paulino madaling kausap very supportive siya. Gustong-gusto niya yung talagang tututukan mo yung mga Olongapeños. Kailangan maging patient sila, no? Konting tiis lamang, pero lahat ng problema when it comes to health matutugunan namin. Kami willing kaming mag-reach out sa kanila kung kinakailangan mag-house to house kami para makatulong kami ng gusto, lalo na yung may mga sakit. Nakaisang season na rin ang ating segment na OKKK ni DJ Nicole Jose. Halina't samahan nyo kaming magbalik tanaw sa masaya, makulay at talaga namang mga inspiring na mga storya sa season ender special ng Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Tagged as home of the most beautiful women in the world ang lungsod ng Olongapo. At pwede din nating sabihin na ang Olongapo ay home of people with unique and amazing stories. Ito po ay ating napatunayan sa natapos na isang season ng ating segment, ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Opo, naka-isang season na tayo at ito'y kinapapalooban ng 13 kwento. Kwento ng mga kababayan nating mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. 3 ang mula sa Santa Rita, 3 naman mula sa New Cabalan at Balikain, at 1 mula sa West at East Bahak-Bahak, Old Cabalan, Pag-asa, Gordon Heights at Barreto. Sikat na Batang Gapo pa noon ang ating title. Di ko makakalimutan ang kauna-unahang episode kung saan napasayaw ako ng wala sa oras. Pero sabi nga nila Direk at iba pang crew, ginusto ko yon, kaya go with the flow lang ako kahit di talaga ako marunong ang totoo. Sa wagi sa dance sports subject natin natutunan na sa bawat larangan, hindi madali ang mag-excel. May mga bagay tayong dapat malaman, mga katangiang dapat maangkin. Pagmamahal at dedikasyon sa tungkulin naman ang ibinahagi ng ating The Walking Result Story, ang ating teacher at 85. Disiplina at pagbabahagi ng kaalaman ang itinuro ng hari ng martial arts. The Master Pianist ang naging pang-4 na istorya. May something in common kami ng ating naging subject. We both love music. Sa pang-5 kwento, ang Mr. Fit natin nalaman na galing sa ating lungsod ang tinanghal na Mr. Philippines noong 1980. Kaya nang gawin ng mga kababaihan ang dati trabaho lamang ng mga kalalakihan. Pinatunayan ito ng ating Tuper Mader. Nangarap tayo kasama ang ating The Beautiful Dreamer na aliw sa kabataan ng pag-iisip ni Daddy at nakilala siya ng mas mabuti. Nagbigay inspirasyon sa mga kabataan ang ating batang genius na antigang puso sa kwento ni Super Lolo. Tungkol naman sa pagnanais na magbago at pagmamahal sa pamilya ang ating That's My Tomboy Story. Baliwala ang anumang kapansanan, Diyos ang kanilang sandalan, pinabilib tayo ng prinsipyo at pananaw sa buhay ng ating The Wonder Couple. At syempre, ang panghuli nating kwento, ang Chef for a Cause ang nagturo sa ating pahalagahan ng buhay at nagbahagi din ng kaligayahang dulot ng pagtulong sa kapwa. Sadyang nakakatuwa at nakaka-proud na malamang may mga kababayan tayong katulad nila. Abangan ang iba pang kakaiba at kahanga-hangang istorya sa pagbubukas ng ating Season 2.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At maraming thank you din po sa ating mga sponsors. Your Makeup Call by Yona Pacheco, Prima Fashion, Classy Dessert by Posh at Chef's Avenue. Until our next story, ako po si Kathleen DJ Nicole Jose para sa Batanggapo News TV. Mga pambato ng Olongapo sa palarong pambansa nag-uwi ng medalya at US Navy mula sa Emory S. Land nakipaglaro ng basketball kalaban ng Olongapo PNP. Pakinggan natin ang ating sports anchor na si David Bayarong. Nakapag-uwi ng 2 gold, 2 silver, 2 bronze medal ang ating mga atletang Batanggapo na lumahok sa katatapos lang na palarong pambansa na ginanap sa lalawigan ng Laguna. Todo ang naging suporta ni Olongapo City Mayor Roland C. Paulino sa ating mga atleta. Ayon sa ilang magulang at opisyalis ng DepEd, si Mayor Paulino lamang ang nagkaroon ng send-off ceremony para suportahan ang ating mga delegasyon ng Olongapo. Binisita rin ni Mayor Roland Paulino ang atleta habang kasagsagan ng kanilang mga laro sa Laguna. Narito ang listahan ng mga atleta nating nanalo at nakakuha ng medalya. Samantala, nakipagtagisan naman ng galing ang Navy personnel mula sa USS Emory S. Land sa larangan ng basketball kalaban ng ating mga local na pulis. At least napapractice natin yung ating talento sa larong basketball. At nagpapasalamat din kami sa kanila sa pamamagitan ni Mr. Norman Luzon. Naging mahigpit ang laban ngunit nanaig ang mga bisita sa score na 82-72. It's great, you get to compete against other players from around the world. You get to see the diversity in basketball and how it affects the other countries. It's a lot of good ball players here in the Philippines, so really good challenge. At yan ang mga balitang sport natin ngayong linggo. Ako si David Bayarong para sa Batanggapo News TV. Para sa ating ulit pang kabuhayan, narito muli si Michelle Mortel. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ako, dala-dala ang mga balitang magbibigay kaalaman sa inyo tungkol sa mga trabaho at negosyong maaari niyong pagkakitaan. Ihanda na ang mga dapat ihanda sapagkat narito na ang mga job opportunities, lokal man o abroad. Hati sa atin ito ng SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Kuwari ng orasan, pakibilisan lamang po at pumunta na sa kanilang opisina sa ikalawang palapag ng City Hall. Magmadali sapagkat limited slots lang ang meron sa bawat training course. Muli, ako po ang inyong lingkod, Michelle Mortel, na nagsasabing huwag hayaang mabakante ang sarili. Sa panahon ngayon, nararapat lamang na paglaanan lagi ng oras ang paghahanap ng trabaho. Good luck and happy job hunting! Muli na naman po ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Kami ay patuloy na umaasa sa inyong pagtangkilik at suporta. Asahan po ninyo sa ating Season 4 na patuloy pa din kaming maghahatid ng mahalagang impormasyon, makabuluhang balita at mga bagong segment sa mga Olongapeñong narito sa ating lungsod at nasa abroad. Para po sa mga mahilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kami sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!